90,000 SGD. Hey guys, andito na kami sa Bugis. Hey guys, today is March 6 and day 6 ng Singapore travel series namin. Kakatapos ko lang mag-jog from sa hotel namin to Merlion Park. Siguro inabot ako ng mga 7 kilometers. Nag-MRT na lang din ako pauwi. Sa Raffles Station MRT ako sumakay pauwi. And doon sa Raffles MRT, may nakita rin ako mga pwedeng i-almusal namin. So bumili ako ng mga tinapay. Ito siya guys, oh. Red bean mochi from Mr. Bean. 2.90 SGD each yan. Tapos, meron din akong mga tinapay dito from Eat Rich. Lahat yan sa Raffles MRT. Share ko lang guys, siguro may mga shop na parang may minimum spend requirement. Yung sa binunuhan ko kasi sa Eat Rich, di ko napansin na may minimum spend pala siya. $10 if card lang gagamitin mo. Siguro pinayagan na lang din ako nung cashier doon. 8.80 lang kasi yung total SGD na binayaran ko. Buti lang gamit ko yung GCash card ko. Ito na rin yung binabayad ko for MRT and bus. Tayo natin guys. Ito muna chicken sandwich. Dami siyang egg. Parang puro egg lang siya guys. Parang wala naman chicken. Ito chicken ulit. Chicken char siu pao. Flaky. Kalat. Ito siya guys. Masarap. Flaky siya. Tsaka ramdam mo na yung chicken dito. Hindi ka tulad sa kanina. Kaya pa yun, guys. Ano kayong kaya? Ano ba meaning kaya? Parang yung pinakahid na Ay, yung coconut. na jam. For sure, flaky din to. So, buksan ko lang dito sa may plastic. Yun nga, yung parang coconut jam. Okay lang. Iba yung lasa ng coconut jam nila sa coconut jam natin. Last one, red bean mochi. Kita ko siya, mukha kasi siyang Japanese cake sa atin eh. Kaya bumili ako. Mochi nga talaga, na may red bean. Sarap. Marami. Sarap guys. Ito yung the best. Ito yung the best para sa amin. Anong flavor na ito? Red bean din. Parang lang? Sarap. Ayun guys. Mochi number 1. Mochi number 2. Hey guys, so papunta na kami sa tita ko. Medyo mahaba-haba yung MRT natin ngayon. So from Aljunied, punta tayo sa Bugis. Ito change line tayo from green to blue line. Tapos dire-diretso lang pataas hanggang Bukit Panjang. So siguro abutin ng mga 1 hour din na MRT. So ganun siya kalayo, no? Kahit na MRT na, mabilis na yung transportation, walang traffic. 1 hour pa rin yung aabutin. Mana, ang ganda damit mo na. Hey guys, after 2 hours, dito na kami sa area. Antay lang namin yung tita ko. Chinek ko mas malayo pala yung Singapore Zoo compare dito from Aljunied MRT, no? Siguro kasi marami pang pa-switch ng lines tapos mga lakad pa. Pero ganito pala dito. Ayun, puro residences na. Pagbaba namin sa MRT, medyo commercialized pa nga siya eh. Expect namin parang provincial part na siya. Pero yung naglalakad na kami after ng bus, doon na parang provincial area na nga siya ng Singapore. Nasa dulo na kasi. Okay na po tita. Siya mag-hi sa vlog. Nag-vlog kasi ako eh. Ano gagawin? Mag-hi lang. Hello po tita. Thank you po sa food. Welcome to Singapore! Kain guys. Teriyaki salmon. Salted egg. Prawn. Tsaka sinigang na prawn. Swimming ang bunon. Hindi ko na
Aba! 6 months ba yan? Parang di naman 6 months yan. Ang galing ng baby ko na yan. Oo. Swimming ba nan? Ay, swimming na ba nan? Swimming ba nan? Hey guys, today is March 7 and last day na namin sa Singapore. Small recap lang sa nangyari kagabi. Di na kami nakapag-vlog pa uwi kasi sobrang pagod. Di ba kahapon pumunta kami sa may Bukit Panjang dito. May LRT din pala sila. Etong gray line na to. Di pa namin siya natatry pero mukhang kukonect din siya sa may red line dito, sa Chowra Chukang. So, yung mga nakarang araw, ang kwento ko sa inyo, alam ko sa may UT kami bababa eh. Pero, pinabukit Panjang kami ng tita ko. Almost, lang naman sila, magkalapit. From dun nga sa condo ng tita ko, nilakad na lang namin yung UT dito sa may red line. Walkable naman siya and may fair price din dun sa MRT. So, naggrocery na rin kami ng pang souvenir namin. Mainly, mga kape lang tsaka chocolate. Kasi sabi ng tita ko, dito sa Singapore, mas okay na yung instant coffee. Masarap na yung instant coffee dito. Mura. At mas masarap siya compare sa mga commercialized coffee shop. So guys, meron tayong Beryl's Almond Bittersweet Chocolate. Ito ay 11.11 SGD. Meron naman tayong Whittakers Fresh Roasted Almond Gold. Ito ay 8.9 SGD. So ito guys, Ritter Sport Dark Chocolate with all almonds. 7 SGD pag dalawa yung binili nyo. Meron din KitKat Dark 52%, 6.50 SGD. So ito guys yung parang most pick ng para sa tita ko pag mga instant coffee dito. Ito daw yung mga subok na masasarap talaga na brands. Meron tayong Essenso, Super, at Old Town. Marami siyang iba't ibang flavors guys. Itong Essenso ay 9.10 SGD, microground coffee 3-in-1. Itong Super White Coffee Hazelnut Flavor ay 7.55 SGD. And meron tayo Old Town White Coffee, 9.25 SGD. Pero yung kape ko ngayon, yung Panescafe lang ng hotel, na refillable. So yun nga guys, no? Nakadating kami sa dulo ng Blue Line sa may Bukit Panjang. Expectation namin, medyo provincial type siya kasi nung nag-zoo kami, parang nasa probinsya ka na talaga, maraming puno, wala na masyadong structures, parang isolated area na siya. Yung pala, very commercialized pa rin kahit nasa dulo ka na ng line. Naglakad lang kami siguro mga 10 minutes. Malapit na dun yung condo. And kakaiba yung condo nila guys kung i-compare natin sa Pinas. Kasi yung condo nila, parang siya 4 na magkakatabi. Siguro ganun yung style nila dito. Tapos, pinakita ko sa inyo yung pool, diba? Sobrang laki, parang pang resort level na siya. Meron daw sila dong jacuzzi or sauna for hot water. Meron din silang karaoke room. Libre lang daw siya, kailangan mo lang mag-book for time slot. Meron din daw tennis court, may barbecue spots para barbecue grill ka, may function room, may gym din. May yoga classes every Friday. May yoga classes every Friday. Marami kang pwedeng gawin doon guys. Tapos sabi ni tita, free lang daw lahat yun. Kailangan mo lang mag-book. At siguro, pansin namin, parang well-established na siya or matagal na siyang ganun. Kasi hindi siya yung parang dinudumog ng tao eh. Parang sanay na yung mga taong may ganun silang amenities. So nakakatuwa siya. And umulan din siya nung bandang hapon, so dumaan kami sa may basement. Ang ganda na ng pagkagawa ng basement nila guys sa hotel kasi pagkababa nyo, isang malaking
parking ang meron dun. Connected siya sa 4 na towers ng condo. So parang very efficient siya kung umulan or kung magkaroon ka ng kotse. Kasi kahit saan ka mag-park, makakapunta ka sa kanya-kanyang tower, may elevator din kasi. So yun, parang mall level yung condo nila doon. Grabe yung lawak, tsaka yung amenities. Speaking sa kotse guys, malalaman nyo for sure yung facts, yung fact na to about sa kotse pag nag hop on hop off bus kayo. So ang pagkuha kasi ng kotse dito guys, ay may road tax na 90,000 SGD. Ganun siya kamahal guys. Kasi ini-encourage ng government nila na mag-transpo na lang kaysa kumuha ng kotse. So yung mga makikita nyong may kotse dito guys, yun siguro yung pinaka mayayaman talaga or mga businessman. Kasi isipin mo, mas mahal pa yung babayaran mong tax kaysa sa kotse mismo. Magkano yung 90,000 SGD? So from sa kotse guys, parang ganun din dito sa bahay kasi hindi madaling kumuha ng bahay dito, mahal din. So yung sa tita ko, yung sa condo, kaya kung mapapansin nyo, maraming condo dito sa Singapore kasi mas mura ang mag-rent kaysa mag-own ng house. So sa tita ko, nung bumili siya ng condo, ang kanyang monthly na binabayaran ay 3.5 SGD. Yabanan. Pero kung mag-rent ka lang, hindi ka nag-own ng unit mo, 4.5 SGD a month ang binabayaran mo. So, ang ginagawa nila dito guys, ang diskarte nila, bibili sila ng bahay, bibili sila ng unit kasi mas mura, tapos magpaparent si tita ng ang bawat room. So, yun guys, sa nakita namin, meron siyang 3 or 4. Meron siyang 3 renters. So, malaki rin yung tulong nun sa monthly expenses ni tita. Siguro, hindi lang ata dito parang sa buong Singapore or sa ibang bansa din siguro no kung iisipin nyo na ang malaga makapag-own ka ng unit tapos diskartehan mo na lang kung paano mo siya babayaran monthly. At least sa'yo na yung unit. Tapos, syempre, pagiging business-minded, kikita ka na lang din at the same time. Isa pa guys, sa parang shocking facts, nagulat ako na hindi pa pala Singapore citizen yung mga pinsan ko. Kasi, mahirap palang mag-apply dito as a Singapore citizen. Akala kasi natin, di ba, pag pinanganak ka sa isang country, automatic citizen ka na siya. So, ayun guys, mahirap daw mag-apply for a citizen dito sa Singapore. Tapos, hindi nila dinidisclose kung ano yung parang requirements or criteria. Pero kung ikaw ay citizen na, magbabayad ka lang ng 5 SGD a year. Pero kung hindi, katulad sa pinsan ko, student pa lang siya. Meron siyang student pass and nag-aaral pa lang siya. So, ang tuition niya is around 60,000 pesos a month. So, yun guys. Yung sa educational system nila, mahigpit din dito kasi, di ba sa Singapore, parang world class yung nila yung educational system nila once na nakapag-graduate ka, talagang makakapag-land ka sa magandang job. So, sa bawat pag-progress ng educational level mo, meron silang tinatake na parang national test. Sa atin kasi, di ba, pag ka-graduate ng elementary, high school agad, automatic na yan. Magbayad ka na lang. Sa kanila, may parang national test sila in between. And kailangan mo siya syempre ipasa para makapag-proceed ka. So, yun lang guys, yung masashare ko. Marami pa kami napagkwentuhan ng tita ko. Yung iba doon nakalimutan ko na. Pero yun ang parang mga shocking facts lang sa Singapore. Remind ko lang din na di porket nasa Singapore ka, masarap na yung buhay mo, mayaman ka na. Hindi rin. Tama ba? Tama ba nun? Uy! Banan! Banan! Ano yun? Correct. Correct. So yun guys,
kanya-kanya pa rin diskarte dito. Mahirap pa rin ang buhay. Kailangan mong magtipid. Dahil ayun, mataas nga din naman yung cost of living dito. So yun sa fair price guys, i-recommend ko na lang siguro na magbugis na lang kayo kasi yun yung parang spot talaga ng bilihan ng souvenir. Nag-fair price na lang din kami kasi anong oras na kami nakauwi nun. Tsaka yun nga sabi ng tita ko, may mga fair price naman daw sa mga MRT station. So, trinay na lang din namin. Kung babalikan natin to, lahat to ay total na ng almost 60 SGD. So, medyo on expensive side pa rin siya. Kaya, I highly recommend na rin siguro na magbugis na lang kayo. Tatry namin pumunta din dun mamaya bago kami pumunta sa airport kasi wala pa kaming ref magnet eh. So, ayun lang. So, nag-check out na kami. 10 o'clock pa lang pero 12 pa yung check-out namin. Iniwan na lang din namin yung luggage namin. Meron naman silang luggage room doon. Iwan mo lang dun yung luggage nyo tapos ibigyan kayo ng number. Ganyan. Baka pumunta kaming food center uli. Pupunta muna kami sa Bugis para maghanap ng ref magnet. After nun, pabalikan naman yung luggage. And diretso na sa Jewel. Hey guys, andito na kami sa Bugis Street. Harap niya lang yung Bugis Junction. Ayan yung Bugis Junction. And nandun yung MRT banda. Diyan yung MRT. Diyan banda. Kita niyo ba? Lalakarin niyo lang papunta dito. Lakad na kami papasok. Ito guys, mix and match. 4 for 10, 1 for 3. Keychains and ref magnet. Kulit ng ref magnet ito. Yung mga bawal sa Singapore yung design niya. Ito guys, sikat to sa Singapore Irvins potato chips. May iba't ibang flavor. 2 for 15 SGD and 1 for 8 SGD. Meron din 2 for 20 and 1 for 12. May collab din. Kay Kuromi. Meron din silang cornflakes. Minions. Gandang pasalubong for kids. May exclusive fun coloring kit pa. The guys, Snickers, Mars Minis, 2 for 10, 1 for 6. 2 for 10 and 1 for 16 yung KitKat and Toblerone nila. Ito, Dorian Coffee. 2 for 10, 1 for 6 din. Hi guys, andito kami ngayon sa Cheng Yan Court. Sa likod lang to ng Bugis Plus. So ito yung food na in-order namin. First is meron kaming nasi lemak. 5 SGD. Sa ano yan? Ang Mokyo nasi lemak. And siya guys, $5 lang each nasi lemak. Binigyan nga kami ng isang free yum cake stick eh. May free siya. Parang spam ba yan? Pero parang cake stick ata yan, sabi nila. Sa akin ay parang mix and match na chicken and vegetable. 3.5 SGD lang siya. Nabili ko siya sa Shangsheng mixed rice. And finally, meron kaming pork belly na siopaw. At is 1.7 SGD. Ayan, ganyan yung laman niya. Hi guys! So, itong tofu, juicy siya in fairness. Typical tofu lang.
Ang tayong kangkong, napaka-generous ng serving. $3.5 lang to guys. Parang carinderia style siya. Mix and match. Pipili ka ng meat mo tsaka vegetable mo. Kung gusto lang maka-budget meal, wala namang kakaiba sa lasa niya. Pero yun nga, 3.5 SGD lang siya. Tsaka yung sesame oil chicken. Ito. Ito guys, yung pa-free na lang yam cake stick. Para siyang kakanin. Siguro may extra lasa yung pagka-fry niya. Ito yung kanin ng nasi lemak. Mukha siyang walang kakaiba. Kanin pa lang malasa. Parang kumakain ng bacon na hindi malagkit. Hindi siya yung nagdidikit-dikit. Medyo maalat, medyo matamis. Kasama siya na parang bagoong eh. Pero mas malagkit siya tignan. Hindi siya lasang bagoong, pero mangang siya. Parang ano yata yan? Sambal sauce. Sambal sauce. Kumain ko yung chicken na lang. Parang kanto style fried chicken lang. Bali na sa lemak, may chicken, may egg, may fish, may peanuts, may sauce, at yung kanin. Finally, yung chicken. Yung fish. Similar siya na taste. Yung fish na lang. Kuman mo. Parang dinadaing na fish. Parang ganun. Tinapa? Parang ganun yung lasa niya, guys. Pero fried siya. So, ayun guys. Dito lang yan sa may Chengyan Court. Across Bugis Plus. Ito yung exit ng Bugis Plus. Ito yung Bugis Plus mismo na building. And ayan yung mga kainan. Pasok ka lang dyan. Hi! Wait lang namin si Mama. Kumain. Lumabas lang kami sa gilid ni Bonon kasi nag-aalboroto. Nainitan ata. Nainitan ba ang Bonon? Nainitan ba ang Bonon? Mga electric pa naman dun guys. Labas ko lang din si Bonon para makapag-vlog ako kasi maingay. Medyo maingay dun sa loob. Tsaka katabi lang kami ng mga nagliligpit ng plato. So, plak-plak. And, kaya ngayon lang kami nagbugis kasi na-underestimate namin yung time. Pag-uwi namin, pagod na agad. Sagad ang oras. Araw-araw. Opo. Kaya, okay lang ba? Kaya I recommend guys na bumili kayo ng pang souvenir nyo. Siguro a day before. Kaya rin kami bumili ng pasalubong sa Fair Price kagabi kasi nag-ayos na nga kami ng luggage kaninang umaga. Nag-check out na kami. Para pagbalik namin sa hotel mamaya after namin gumala is alis na lang kami. Ayos na lahat. Di ba ba nan? Di ba ba nan? Tama? Tama po? Kain yung camera. So, try pa namin isingit pumunta ng Fort Canning para makapagpa-picture pa. Siguro Little India na rin. Pero 12:09 na and 5 PM yung flight namin pa uwi. Dalawang Vernon sa Singapore. Ngayon yung concert ng 17. Kita kasi namin kanina sa Bugis Street na maraming mga taong parang pang-concert yung pormahan. Tapos dinouble check ko. Ngayon nga yung concert ng 17 dito sa Singapore. Kasi sa Manila lang yung alam ko eh. Ayun lang. Bye-bye ka na ba nun? Bye-bye. Bye-bye.
Guys, pag pupunta kayo sa Fort Canning Tree Tunnel, yung pang Instagram na picturean, ayun siya. Doon. Pasok ko lang dyan sa may tunnel na yan. And, ang tip ko lang is, di ba may MRT na Fort Canning, yung Blue Line. Ang sakyan nyo na lang is yung sa Dobby Goat. Kasi ito lang yung Dobby Goat, no? Andito na yung kanyang lift. Malapit yung MRT ng Dobby Goat kaysa sa Fort Canning MRT station mismo. Kasi doon kami lumabas kanina sa Fort Canning station, mga 11-minute walk pa para makapunta dito sa picturean sa Fort Canning. And agahan nyo guys kasi sobrang haba ng pila hanggang ngayon 1 PM na, dahil siguro Sabado din. Yun lang. We're going home. Bye-bye, Singapore.